sini na ngayon year 2024 na nakuha ko na siyang gin-plant ko nga siling ko, Lord, gusto ko laptop. And then may nag-bless to laptop. Oh, so wala ko na siya gimbakal. Wala ko na siya gimbakal, ginhatag na siya kalibat. Amo na pala tutuod nga kung na-understand mo ang principle, hindi mo kinanglan nga may motibo ka bla nga gusto mo, ay gusto ko may balik. So good day everyone. So here I am again, and we're going to discuss about the year-end seed, and here with me is Kuya Bing Pasyolan. So Kuya Bing, for you, what is your understanding of why we give the year-end seed? For me, nag-start na siya sang na-understand kung duwa ka verse. So una na ang verse nga Matthew 6:33. So pagkabasa ko na mo naglinga ang giving may kung maghatag ka may ara balik. And then kag may isa pagit ko ka verse nga amo na siyang nag-impact pagit sa heart ko ang Proverbs 11:24. So nakabutang dira nga kung maghatag ka freely, you will be prosper. Kag nakabutang manda nga kung mag-stingy ka, you will lose everything. And amo so kung pagkabasa ko na, so do wala na lugar nga magdinalo kagali kay may ara consequence sa amo na nga versikulo. And then amo na sugod sang understand ko ng duha ka verse to nag-start na ko nga gamatamat ko hatag. Naging generous na ko amo na. So when it comes naman sa mga tithes, so every week got tithes gid ko ya halin sang una, and nag-start lang na siya actually sa Sincilio. Sang una kuan lang actually ginatag ang first ko ginatag 3 lang. But amo na so sang na-understand ko na nagasigi-sige na ko hatag. Kag ang 3 na nimo na siya 3 digits. Basta naging 4. So muna. Praise the Lord. So grabe gid ang impact sa aton sang when we read the word of God gid no, that it gives us revelation into giving and being more generous. And ano sa imo nung ang naghatag gid sang push pagid nga to participate in the year-end seed kay di ba? I believe that as you have said, Ma'am Balahaw, nga you have a deeper understanding of giving itself sang nabasa mo tong nga verses, but ano gid ba lang ina nga nag-convict gid sa imo or like an encounter nga nakahambal ka gid nga sige ma-participate ko sa year-end seed? So ang nagtulod sa akon nga mag-participate una nga mayara ko desire sa heart ko nga gusto ko gid niya. So pagka bati kong may year-end seed gusto ko gid niya, so ara na bla sa heart mo nga mahatag ka gid nga tungod na understand mo na mo nga amo na gali ang purpose, ang principles ang Bible when it comes to giving. And kag isa pa mayara ko gina-desire to sang una way back year 2023. May gina-desire ko nga gusto ko magkaroon ng laptop sa next year. So amo na siling nila nga kung maghatag ka seed, name it, pangalanan mo kung ano nga seed na siya. And amo na gusto ko, Lord, laptop lang for the next year. And una for the next year nagatag ko, pero hindi man siya totally dako but kung ano lang ang kaya ko during that time, kasi siyempre sari-sari man ang imo expenses mo basta December na gani sari-sari. Damo gid man gastuhon. Damo. So muna hindi man gid ako, but at the end sa next year na nakita ko na nga ang gin-plant ko to nga seed nag-grow na siya. So that's why called siya seed gani kay hindi siya insigida maabot mo, so kinanglan mo pa na siya patubuon nanay. And then amo na so sini na ngayon year 2024 na
nakuha ko na siyang gin-plant ko nga siling ko, Lord, gusto ko laptop. And then may nag-bless to with laptop. So wala ko na siya gimbakal. Wala ko na siya gimbakal, ginhatag na siya kalibat. Amo na pala tutuod nga kung na-understand mo ang principle, hindi mo kinanglan nga may motibo ka bla nga gusto ko may balik. So hindi mo kinanglan motibo. That's why ginambal sa Proverbs 11:24 nga freely. It means from your heart. Wala ka ga desire sang motive. Kundi halin gid sa tagipusoon. The outflow na lang gid siya of your understanding and revelation gid of giving itself, no. Amen. So wow, grabe gid nga ay tuod gid ba mo no nga like nga ang seed hindi siya insigida. So you had to plant faith man also as you have waited for that seed to grow, di ba no? Amen. So for the next question naman niya, as a young professional or a professional, di ba no? Ang bamugi gani nga ang year and sidaan nakatupagid per me like lapit December, di ba no? November. So as you have desired and wanted to give your year-end seed, ano ang mga struggles mo on top of giving your tithes and offering, tapos mera kapag lastuhan sa imo nga na December nga mga nakaalat na, di ba no? Ano mga struggles mo as you have wanted to give your year-end seed? Una, siyempre bills. Number 1 gina siya. So, hindi na siya pwede idulao ng bills mo. So, and then, ang tithes and offering, siyempre given naman na siya. So, hindi mo na pwede dulaon. That's right. So, kinanglan mo siya i-manage gid mayo, i-compute mo gid siya. Una-una gid i-compute mo gid kung diin ang pasok bala nga amount nga kaya mo lang hiatag. And then amo dira mo lang siya amo lang naiatag mo. So kinahanglan mo gid disiplina no kag wisdom kung paano mo i-manage ang kwarta mo sa amo nga time sang pag mo sang year-end seed, no? Yes. Amen. So, that's right, man. Nga, we really need to have the wisdom from the Lord on how to do these things. Kay kabalaman ko nga, ang Ginoo wala ga-impress aton kag nga hindi ta pagaan wisdom. So, just like what you've said, no, nga wisdom is needed. So, in addition to that, ano ang imo mga naman ang imo testimonies other than na grant an imo nga prayer or your prayer has been answered or your seed has grown already nga nakuha mo na siya ang fruit, ano pa gid ang mga testimonies mo along the way as you have waited for the year-end seed to grow? Maybe when it comes siguro sa jobs lang. Kay grabe man ang career ta sa jobs mo. So nag-start man ta sa pinakadalom-dalom and asang nag-start na ko being generous man dire sa church. Natunan ko na sa church mo. And doon na matamat elevate. Wow. Amen. Expand. Accelerate. Kag ang siyempre gamatamat man increase ang salary ta. And may araman times nga down ka, but hindi mo gyapon pagkalipatan nga ang Bible principle about giving is already there na nga mamanifest gina siya. So amo na hindi mo lang pagbabayaan ng Bible principle. Continue to have faith in the Lord, di ba no? So your testimonies are about the jobs that you have accepted, the increase in your job, in your salary. So, gapamatuod gid ang Ginoo wala gapabaya sa aton, di ba nang no? Amen. So now, ano ang gusto mo ihambal sa mga tawo nga gusto magplan sang ila year-end seed but gaalang-alang pa sila? Is there any encouraging words that you want to say? Yes, una-una nyo gid, basahon nyo gid ang Proverbs 24:11. And then, i-meditate nyo gina siya. Powerful na siya nga verse. Although, gamay lang na ginambalya. Pero, dalom-dalom na ang meaning sina. And, so, hindi ka mo magkahadlok sa paghatag kay it's already written in the Bible, no mo? Nga, amuning principle sina. Once you give,
at it will come back to you. Diba? Kisa sobra pa na kag nagadasok. Man, and then press kag down, shaken nag-awas-awas. together. Tapos, so along the way, practice mo lang na siya everyday bisan sa ginagmay lang na amount. But kung gina-practice mo na siya, mamatamat mo na siya dala sa imo life. And hindi ka mo magkadlok, maghatag sa year in seed kay para mo na sa inyo. So that's why gintawag siya seed. Kay nagaplant ka mo so hindi ka mo mag reklamo nga do kadugay do wala pa dali gani kadali but ang pagtanom mayara na season. So that's why kinanglan mo na hulaton ang inang season na mo nang ginatawag tablang kung mag-abot ang time sa mga farmers tawag na nila masaganang ani na amo na siya kinanglan mo hulaton. Even so that's why hindi gid magkahadlok sa paghatag kay ang paghatag it's already given nga once you give you will be get kung anong yatag masimo sa Ginoo. Amen. Amen. So thank you Nong Bing. And for this year end seed, we have learned a lot from the revelation of Nong Bing bala. And I just want to leave this to you that when we give our year-end seed, just like what Nong Bing said, it's not something that is instant, but it has a season. It is a time for growing. So all we have to do is hang on and have faith in the Lord. And let's wait for that seed to grow. Eventually, it will be for the years to come or even next year. Pero ang ara sa harta, let's always give from our heart, from our revelation, and from our conviction.